Kasi kahapon nabanggit na si Attorney magaling na abogado siya ay pumunta Kunyari sa pa eh. Kunyari pa to eh, di ba? Kumbaga yung tamang-tama nga yung sinabi ni ni Senador Rodante Marcoleta eh. Kapag yung senador na kagaya nito ay walang legal na background, halos talagang akala niya kasi nagiging sali-saliwa na. Naging sali-saliwa na yung mga pinagsasabi. Dahil wala na nga ng legal background eh, di ba? Naakala naman nito, porket wala siyang legal background, ay maniniwala na yung tao sa kanya. Abangan natin kung ano yung sasabihin nito. Grabe. COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay Oo. mag-represent? Masosoplak to. Tandaan nyo, mamaya-maya masosoplak ni ni Chis Escudero. Hindi niya alam eh. Parang walang alam na kung ano yung mga posisyon ni Attorney Powa sa sa department o sa OBP ni Inday Sara. 'Di ba? Hindi niya alam kung ano posisyon ni Powa. Ngayon magtatanong yan kahiya-hiya yung pagtatanong niya. Grabe, napahiya siya rito. Sa natin, Conflict of pinag-uusapang interest. confidential funds when in fact, siya Yung style niya pang studio, pag channel niya lang, 'di ba? Yung style niya, yung pang Rapi Tulfo in action lang. Yung mga tanong niya, pang Rapi Tulfo in action lang. Wala sa legal, wala sa korte, at wala sa batas na tungkol sa mga batas ang pinagsasabi niya. mismo pumunta doon sa COA office para Ay grabe no. Tingnan niyo yung mukha ni Attorney Powa. No? Yung tipong nagtataka na natatawa, 'di ba? Nagtataka na natatawa. Alam niyo kung bakit? Wala. Katawa-tawa kasi yung sinasabi niyang conflict of interest. 'Di ba? Pasalamat ka, Rapi Tulfo, Senador Judge ka. Kung hindi, baka pinatulan ka na ni Attorney Powa ng argumento mo. Magkakaroon kayo ng argumentuhan, 'di ba? Kaya tingnan mo yung itsura ng mukha ni Attorney Powa eh, 'di ba? Ito naman kasi, tingnan niyo naman kasi sasabihin niya tungkol sa conflict of interest na tipong senador na walang alam. kanila. What do you think, Mr. Oh. Presiding Officer? The respondent in Oh, this yeah. case, Oh. Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Tay. Attorney Powa, although he Tay. served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the May posisyon eh, spokesperson nga siya eh, 'di ba? Ito naman si Senador Rapi Tulfo parang ngayon lang pinanganak. Ang tagal-tagal ng yan eh, spokesperson ni Inday Sara yan eh. 'Di ba? Tapos ngayon, sa impeachment trial, siya naman yung legal defense, 'di ba? 'Di ba? Siya ang depensa naman ngayon. O anong magiging conflict of interest nun, 'di ba? Ang hirap kasi sa mga taong walang legal background. of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not 'Di ba? the one in trial in this case. Okay. Nasoplak ka ngayon ni presiding officer Chis Escudero. Tingnan mo yung pagmumukha. Grabe. Tingnan mo. Nagtakip na lang ng bibig eh, 'di ba? Halatang hiyang-hiya. Halatang napahiya siya sa nangyari at sinabi niya. Halatang napahiya siya sa sinabi ni presiding officer Chis Escudero, 'di ba? At lalong napahiya siya sa mga punto na sinabi ni presiding officer Chis Escudero. Imagine, ang dami-daming tao diyan, ang daming nanonood. Tapos ganyan ang kasasapitan mo. Kahit na senador, kahit na judge senador ka pa, talagang nakakahiya ka.
I rest Oh. my case. O, di ba? Officer. Tawa eh. Ngayon, Natawa eh, di ba? Natawa. Kasi pahiya ka. Napapanood ka ng buong bayan. Di ba? Ngayon, yung sinasabi mo, iniisip mo, total, weaponize mo yan eh. Kasi gusto mong magpasikat. Ayan, nagpasikat ka na. Di ba? Gusto mong magpasikat para magtanong at kumprontahin si Attorney Powa, di ba? Ayan, sikat ka na. Sikat ka na ulit ngayon kasi mali-mali yung pinagsasabi mo at sinoplak ka, nakakahiya ka. Ngayon, nakakadiri yung ginawa mo dyan. Nagkalat ka, parang ebak. Ayan mga kababayan, day 14. Ang paghahatol, day 14. Impeachment trial para sa ating mahal na Vice President Inday Sara. Yan po. At syempre sa video ito, pinapakita lang na iba't ibang judge senador na ang nagtanong sa witness. Tapos, syempre, may mga magagandang tanong at yung mga iba, hindi na nagtatanong. Kumbaga, patama na lang. Propaganda rin ang dating. Talagang propaganda rin ang dating. Dahil paulit-ulit lang, nagtanong dito si ganito at nagtanong na naman at ganito na naman ang tinanong neto. At ang mga gumawa niyan, syempre, yung mga majority ngayon, yung tinatawag na Malacanang senador. Di ba? Ngayon, ang matindi rito, yung dalawang tulpo. Grabe. Mema ang dating. Dahil may masabi lang. Kahit na pagtatawanan at katawa-tawa na yung mga tanong nila. Kumbaga, sinabi na yan noon. Nauna na ng witness kung ano yung sinabi niya. At pilit talagang gustong baguhin at pinipilit na gustong ibahin. Lalong-lalo na yung mga tulpo. Kaya masasabi mo, maobserbahan mo rin at mapapanood sa video ito kung paano sila sinoplak ng kapwa nila senador. 'Di ba? Tinatanong ni ni Rapi Tulfo at nung tinanong ni Erwin Tulfo, matutunghayan ninyo. Mapapakinggan ninyo yung mga tanong ni Rapi Tulfo at ni Erwin Tulfo na siya namang sinoplak. At ito kay Robin Padilla. 'Di ba? Hindi nagtanong pero mga tanong ni Robin Padilla humantong dun sa confidential o intelligence na tungkol sa mga alias, 'di ba? Na hindi naman dapat malaman. Dahil nga may kaya nga tinatawag na confidential, 'di ba? Intelligence fund. Hindi nila maintindihan at hindi rin nila lubos maintindihan sa sarili nila. At hindi rin nila kasi matanggap ang sinabi ng witness na to nung una, 'di ba? Kaya ngayon, ang mga kanyang senadors, malalaman mo na lang na binabawi-bawi na lang nila. Kumbaga, pinapaamin nila yung na binabawi yung sinabi niyong una eh. 'Di ba? Ganun ang gusto niya mangyari. Gustong bawiin ng mga Malacanang senador na to ang dapat mangyari. Yun. 'Di ba? Ito kasing mga Malacanang senador na to, parang napaka-basic lang. Napaka-basic lang ng mga tanong nila. Na mahalata naman natin na hindi naman nila pinipiga ang talagang witness na yan. Siyempre nga naman, kampi sa prosecution eh. Hindi na nila piniga, hindi na nila pinahirapan. Yun lang. Yung tanong nila, bukod sa basic, nakakatawa. Katawa-tawa talaga, di ba? Kaya ito, sa welcome po muna sa aking channel. Ito, at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang video ito. That President, dear colleagues. My question is to the counsel for Yeah, the prosecution, defense, Senador Alan Peter Cayetano po. and the witness. One question, maybe a follow-up. And
if we may start with the witness first to answer. I'm not asking you to make a judgment in this case ng impeachment. So sa akin is answer the general question. So General question, kahit hindi dyan sa impeachment. Kumbaga labas. Kahit sa labas na ng impeachment na yan, yung pang-araw-araw na trabaho nila, job description ng isang COA. we've discussed in the last 2 days, di ba, what is illegal expenditure, what is irregular expenditure, what is improper expenditure. In between all of that, we talked about many, many technicalities. And of course, this will be much easier if we're talking about public funds which are not confidential in nature. So my question is, when we analyze the expenditure, when is it in the nature of an administrative problem na parang mag-submit lang kayo, i-justify nyo to, o kulang lang ng dokumento, i-supply nyo to, and when does it go up to na criminal na in nature na sandali lang, may anomalya na dito, or we might file charges against you? Ano yung bar niyan, di ba? So sa mga senator judges na nanonood ngayon, and sa publiko na nanonood ngayon, because nga confidential expense. At syempre naman, di ba? Alam naman ng mga tao na yung sinasabing misuse, parte na rin talaga ng corruption yun. Yun yung sinasabi nilang, kumbaga, mako-call out pagdating sa audit. Kasama yun. Yung sinasabi ng misuse, di ba? Pero ito kayong tanong ni Senador Alan Peter Cayetano, pang general, at syempre, kumbaga, tanong niya, pang krimen na eh. Yun na nga yung tanong niya eh, kung saan mapupunta, kung paano mapunta sa pagkakrimen. Yung sinasabi nilang audit sa resulta, yung tinatawag na resulta sa audit, kung kailan magiging isang krimen ang resulta. Expenditures are in a class by itself, di ba? Peace and order is so important, security is so Mabigat important. eh, plunder So I'm ang not dating referring to this pagka case, ganun. So I'm not asking you to make a judgment in this case, whether it's administrative, criminal. In general, as an auditor, then I'll ask the same sa prosecutor and sa defense. Witness, go ahead. In your words, no? Apo, kapag AOM po at NS, ni-require po namin sila na mag-submit ng documents. Pero kapag nag-end na po, since there's an obligation to restitute, so ang remedy po nila is to settle the amount or to file an appeal with the commission proper. Yes, but even when you give them an ND to restitute, hindi nyo naman sinasabi pag restitute. Pwedeng restitute na mali paggamit, hindi yung binulsa mo yon, di ba? So at what point as an auditor do you say na sandali lang, criminal na to, may anomalya? Kasi Oo, pwedeng yun mali nga. ang pinaggamitan, kaya isoli nyo. But you're not accusing anyone of na binulsa niya. Malinaw naman na ibig sabihin pag pinapasauli nyo may kasalanan, di ba? May may misuse o corruption na nangyari. Eh kaso diyan sa nag-comply naman, di ba? Diyan sa tanong ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi naman may sagot nitong witness. Hindi siya basta-basta makapagbigay ng analyze itong witness na to. Well, sa circular naman po, merong presumption na tinatawag kapag hindi nakapag-liquidate na maayos yung agency. Which is, Ipagpapalagay, bakit ganun? Di ba? Pwede pa naman sumagot ang OVP noon. Si Vice President. Pwede pa palang sumagot noon. Diyan nga sa video yan talagang mapipiga rin itong isang witness na to dahil nga sa palagi niya na lang presumption ng pinagmamalaki niya. Yes, but, presumption of misuse or misappropriation. yes, and that's a disputable presumption, right? It is a prima facie presumption. Yes, a prima facie presumption is a disputable presumption. It's not a conclusive presumption, meaning yung prima facie, so lilipat yung onus sa kabila na i-prove na mali. Tama? Yes po, Your Honor. Yes, so hindi pa yun hindi ka pa rin dumating dun sa point na yon na parang hindi, as far as COA is concerned, ninakaw mo to. Hindi pa nga nakakarating sa puntong yun sa sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya wala pa siyang, kumbaga, hindi pa siya pwedeng magkaroon ng presumption. Yun nga, hindi pa tapos eh. Dapat hindi pa pinali. Hindi pa dumarating eh. Hindi kayo nagkaroon ng call out na huhusgahan nyo na agad. Again, I'm not talking about this case in general. At what point nga will you have a final COA document saying na yon? Kasi pag sinabi mo lang restitute lang,
it could be restitute because you didn't use it for what you were using it for. Based on the rules of COA po, since di ba i-appeal po yung, pwede bang i-appeal yung ND, at kapag naglabas si Commission proper ng decision at hindi po nag-comply si agency dun sa decision, then pwede nang endorse with the Ombudsman yung case for the filing of criminal Kindly wind up, charges. Senator So John Cayetano. I'm okay. I just want to hear the answer of both the With prosecution. the permission of Senator Judge Allen, asking the counsels for the parties that same question will already make them give their own versions of the law, which I think should be coursed through the witness, similarly to how you asked the question to the witness, instead of it being placed on the record based on their own points of view. Well, anyway, we will have 2 more COA witnesses, but I think Yes. to all of us who are neutral, that's the big question. At what line does it cross between nagkamali lang yung isang public official sa liquidate, and at what point is it criminal? And I just wanted to give, but if that's the I would be decision of the clarifying Hindi kriminal. Mabuti sana kung kinurakot at tinago na yung pondo, di ba? Yun yung kriminal. Yun yung sinasabing plunder. Dapat hindi pa nga siya dumarating sa puntong yun na hindi dapat binigyan ng presumption agad eh. Yun nakakainis eh. that Yeah. during my second round. Then I will leave it up to you. 2 minutes, sir. Huwag muna, Mr. Presiding Officer, point Ito of pa to, order ito, lamang. itong isang tong rapid tool po na kumbaga, isa rin tayo sa nabudol ng taong to. Akala natin, makakatulong sa taong bayan ng estilo nito. Na kunyari, pagalit-galit pa sa TV show niya. Ang tapang, di ba, channel niya eh. Di ba? Pero pagdating sa bahagang buntot, pagdating sa mga kalokohan ng Malacanang, hindi siya nag-ingay. Hindi siya na galing at matapang to. Hindi niya na pinatawag ng investigasyon diyan sa Senado. Kung totoong, kumbaga, siya dapat ang nagrekomenda para maging chairman ng Blue Ribbon. Okay sana, di ba? Kaso, naging bahagang buntot. May tinatago pa. Yung buntot niya, naipit sa malayta. Yung buntot niya yun. Kaya hatak-hatak niya tuloy. Di ba? Simple lang. Nabahagang buntot. Yung buntot, naipit sa maleta. Di ba? Yes, what is your point of order, Honorable? Kasi kahapon, nabanggit na si Attorney magaling na abogado siya ay pumunta Kunyari sa pa eh. Kunyari pa to eh, di ba? Kumbaga yung tamang-tama nga yung sinabi ni Senador Rodante Marcoleta eh. Kapag yung senador na kagaya nito ay walang legal na background, halos talagang akala niya kasi nagiging sali-saliwa na. Naging sali-saliwa na yung mga pinagsasabi. Dahil wala na nga ng legal background eh, di ba? Naakala naman ito, porket wala siyang legal background, ay maniniwala na yung tao sa kanya. Abangan natin, kung ano yung sasabihin nito. Grabe. COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent? Masosoplak to. Tandaan nyo, mamaya-maya masosoplak ni Chis Escudero. Hindi niya alam eh. Parang walang alam na kung ano yung mga posisyon ni Attorney Powa sa department o sa OBP ni Inday Sara. 'Di ba? Hindi niya alam kung ano posisyon ni Powa. Ngayon magtatanong niya kahiya yung pagtatanong niya. Grabe, napahiya siya rito. Sa natin, Conflict of pinag-uusapang interest. confidential funds when in fact, siya Yung style niya pang studio, pag channel niya lang, di ba? Yung style niya, yung pang rapid tulpo in action lang. Yung mga tanong niya, pang rapid tulpo in action lang. Wala sa legal, wala sa korte, at wala sa batas na tungkol sa mga batas ang pinagsasabi niya. mismo pumunta doon sa COA office para Ay, grabe, no? Tingnan niyo yung mukha ni Attorney Powa. No? Yung tipong nagtataka na natatawa, di ba? Nagtataka na natatawa. Alam niyo kung bakit? Wala.
Katawa-tawa kasi yung sinasabi niyang conflict of interest. Di ba? Pasalamat ka, Rapi Tulfo, Senador Judge ka. Kung hindi, baka pinatulan ka na ni Attorney Powa ng argumento mo. Magkakaroon kayo ng argumentuhan, di ba? Kaya tinan mo yung itsura ng mukha ni Attorney Powa di ba? Ito naman kasi, tingnan nyo naman kasi sasabihin niya tungkol sa conflict of interest na tipong senador na walang alam. Sa kanila. What do you think, Mr. Oh. Presiding Officer? The respondent in Oh, this yeah. case, Oh. Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney Tay. Powa, although he Tay. served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the May posisyon spokesperson nga siya di ba? Ito naman si Senador Rapi Tulfo parang ngayon lang pinanganak. Ang tagal-tagal ng spokesperson ni Inday Sara yan Di ba? Tapos ngayon, sa impeachment trial, siya naman yung legal defense, di ba? Di ba? Siya ang depensa naman ngayon. O anong magiging conflict of interest doon, di ba? Ang hirap kasi sa mga taong walang legal background. of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he's not Di ba? the one in trial in this case. Okay. Nasoplak ka ngayon ni presiding officer Cheese Escudero. Tingnan mo yung pagmumukha. Grabe. Tingnan mo. Nagtakip na lang ng bibig di ba? Halatang hiyang-hiya. Halatang napahiya siya sa nangyari at sinabi niya. Halatang napahiya siya sa sinabi ni presiding officer Cheese Escudero, di ba? At lalong napahiya siya sa mga punto na sinabi ni presiding officer Cheese Escudero. Imagine, ang dami-daming tao dyan, ang daming nanonood. Tapos ganyan ang kasasapitan mo. Kahit na senador, judge senador ka pa, talagang nakakahiya ka. I rest my case. Mr. Di Presiding ba? Officer. Tawa Ngayon, Natawa di ba? Natawa. Kasi pahiya ka. Napapanood ka ng buong bayan. Di ba? Ngayon, yung sinasabi mo, iniisip mo, total, weaponize mo yan Kasi gusto mong magpasikat. Ayan, nagpasikat ka na. Di ba? Gusto mong magpasikat para magtanong at kumprontahin si Attorney Powa, di ba? Ayan, sikat ka na. Sikat ka na ulit ngayon kasi mali-mali yung pinagsasabi mo at sinoplak ka. Nakakahiya ka. Ngayon, nakakadiri yung ginawa mo dyan. Nagkalat ka. Parang ebak. Pwede nang simulan ni Anika. yung oras. Yes. Mr. Witness, bukod sa OVP at saka DepEd, we're talking about confidential funds. Meron pa ba ibang ahensya ng pamahalaan na in-audit nyo ang kanilang confidential funds? Based on the GAA po, may mga other agencies na may allotment for confidential fund. Kaya nga, meron kayong mga na-audit. Yes po, Your Honor. At dito sa mga ahensyang na-audit ninyo, magkapareho bang utilization nila ng confidential funds sa OVP, DepEd under BP Sara and those agencies na in-audit nyo? Yung utilization naman po ng confidential fund ay separate and distinct for every agency since yung kanilang utilization ay based on their mandate or operations. Okay. Sila ba'y gumamit ng mga aliases, gumamit ng mga pangalan chichirya, etc.? Yan Para po sa ay mga informants. yan po ay hindi ko na ang alam ko po ay hindi ko po ma-determine based on the hindi na sakop ng trabaho niya ang sinasabi mo, Senador Rapi Tulfo. Yan po ang sinasabi hindi lang masabi sa iyo ng straight. Pero yan po ang ibig sabihin niya. documents submitted since Hindi na sakop. hindi naman po naka-indicate dun sa kanilang submission na yung mga pangalan na nandun ay aliases or not. Di ba? Okay. Oh. Noong April 2026, nag-issue kayo ng disallowance sa OVP and its officers para at the same time ipinasusoli nyo yung parte ng confidential funds. Can you repeat your question po, Your Honor? I think that was April of 2026.
sa 2025, nag-issue kayo ng, pinasosoli nyo ilang parte ng confidential funds ng OVP. I do not have Hindi. personal knowledge na po about yan since wala na po ako sa ICFAO nung February Oh. 12, 2023 Parang- po. Okay. Grabe, Anong reason no? ba't pinasosoli? Hindi. Pinipilit niya na pinasusuli. Kaya, kapag napauwi niya to, ibig sabihin, siyempre, pinapasahuli niya at napauwi niya tong witness na to. Ibig sabihin, panalo siya. Kaya sinuli yun, ibig sabihin, kinurap, di ba? Walang isosoli dahil hindi naman talaga na napunta sa bulsa ng Vice President yan. Kaya wala siyang isosoling pera. Maliwanag, di ba? Yung parte ng confidential funds Pinipilit na disallowed. na may soli. What are the reasons? Wala po akong personal knowledge about Wala yan since nga, hindi naman po di ako ba? yung nag-issue ng Ang disallowance. kulit. Since nung na-issue po yung disallowance ay na-transfer na po ako to other agency of the COA. Di ba? Okay. Wala. I think it was April 10, 2026. So wala na po kayo doon. Yes po, Your Honor. Okay. Sinabi kahapon ni Attorney Poa na binanggit niya ata yung co-circular ng 1992, if I'm not mistaken, So, na hindi dapat banggitin yung pangalan ng mga recipient tama. Tama yun. dahil for reasons of security and national security. Security ng tao, ng recipients and national security. Security ng taong yun na yung security, yung nagbibigay ng tip, yung spy, di ba? Siya yung nagmamanman. Yun ang security na dapat pangalagaan ang buhay ng taong yun. Di ba? Would it compromise sa tingin po ninyo yung security ng informant Tama yung kung format ba? hingan nyo sila ng Format. resibo patungkol sa mga gamot na natanggap nila mula sa confidential funds? Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hiningi po namin ay yung proof ng pagbili when it comes to the official receipt Resibo. and the sales invoice po. Hindi na kasi sakop. Kasi nga, yung COA, ino-audit nila kung tama ba yung ginastos na confidential fund, di ba? Kaya nga, yun ang gusto nilang i-audit ng COA. Di ba? Nasa tamang gamit ng pera. Correct. Alam mo, resibo, bumili ng maintenance or antibiotics, yung ganun Oo. klaseng resibo dapat iba ang Nag-comply. hinihingi nyo. Yes po, Your Honor. Pero ang sinasabi nila, yun daw ay magdi-jeopardize ng magkakaroon ng problema sa national security. Actually, yung minention po nila na circular which is yung 1999 is already repealed na. Repeal na. Opo. Pero just the same, sa tingin nyo ba yung pagbibili ng chichirya o dili kaya pagbili ng shampoo Ito, no? Magkakalat na naman siya dito, no? o suka sa sari-sari Paano naging... Halimbawa store, lang. would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgar sa inyo, binigyan ka ng siwa? Ay, Hindi yan national security. Yan ay pagluluto, di ba? Kumbaga, national seguridad ng tiyan, di ba? Pagkain yan eh. Di ba? Ikaw ba naman, pagkumpara mo yung national security at bumili ng pagkain, talagang talamak ka pagkakalat ni Senador Rapi Tulfo dito. Dapat paupuin na yan eh. Dapat yung buzzer, imbis na 2 minutes, dapat gawing 1 minute lang dito sa senador na to eh. Di ba? Walang kwenta yung mga tanong eh. Halatang propaganda lang din at gustong ibunyag, ay gustong ipahiya. Di ba? Gusto lang ipahiya. Di ba? hindi po. Thank you. To be Senator Judge Erwin Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Ito pa, isa pa tong bugok na to, di ba, sir? Thank you, Mr. Presiding Officer. Ginawang testigo, tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na Ang tanong bakit hindi kailangan? Hahayaan mo na lang bang magurgur? Di ba? Hahayaan mo na lang magurgur yung isang tao na nagkakaroon ng informant. Kaya nga tinawag na informant. Sinabi na ng kapatid mo, di ba, informant.
Kaya nga, bawal malaman eh. Di ba? Tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa. Is this Ang sinabi ko po, Your Honor, Hindi ay na- silent hindi niya po yung sakop. circular as to that matter po. Silent. So po pwede. Kung when you say, Hindi when you nga- say hindi kasi nga silent, sakop. pwede. Hindi po, Your Honor. It is neither Hindi allowed nga nor eh. prohibited po. Papahiya ka na naman. So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay na mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa? Ang katulad nga po nung sinabi ko sa sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So, kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po. Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random? Yung compliance Lahat ng mga nagastos, dapat i-audit yan. Diba? Lahat ng mga na-audit, dapat may resibo yan. Yan oh. May periodic ka pa at may random ka pa. Halatang ginugulo nyo lang at talagang pinaiikot nyo lang ang mga pinagsasabi nyo na ano akala nyo sa mga tao, mangmang? Yung mga pinagsasabi ni Erwin Tulfo, gasgas na yan sa taong bayan, di ba? audit po kasi wala po siyang particular period kasi pag sinabing compliance audit, ina-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules, and regulations. but I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit Oo. periodically or random lang? Periodically. Marami po tayong ahensya ng gobyerno Lahat. na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat. Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila. Oh, pero Oo. Kasi yung mga pera na yan, kada piso dapat malaman ng COA, 'di ba? Kung saan napupunta. Yun yung basic lang diyan. 125 pesos. Di audit kung saan napunta tong 25 pesos. 50 pesos nagasta. Di audit mo. Saan na yung resibo? Yun. 'Di ba? Bakit mo sasabing random? Ibig sabihin, yung mga ibang pera na nagastos, hindi mo papa-audit. Isang tulpo na naman na sumablay. Grabe. Nagkakalat ang mga tulpo dyan sa impeachment trial. is it periodic ba? Umupo ka na nga dyan, dapat dito, hindi 2 minuto eh. Dapat dito, mga 30 seconds lang eh. Umupo na agad. Nakakagulo eh, di ba? Nakakabobo. Ibig sabihin, sino kaya yung mga estudyante ng mga lawmaker? Mga estudyante ng mga batas, mga abogado, mga estudyante. Kapag ito mapapanood nila, mabobobo sila, baka bumagsak sila sa bar exam nila. Di ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund? Yes po, Your Honor. Di ba? Yung kanilang Oo, kailangan... So it's periodic, it's not random. Yes po, Your Honor. Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP? Under our rules po, Your Honor, Nasa batas naman yan eh, di ba? Ito talaga, grabe. pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OVP yung... Bara-bara di ba? Bara-bara kung yung tumirada yung mga 2 tulpong to eh. Napapansin nyo? Kumbagay garapalan na hindi nila alam. Nakakahiya na sila. Grabe. order po. Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Ito mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon. Wala po akong personal knowledge about the status po since hindi na po ako connected sa ICFAO. Okay, so hindi... Inagaw kasi ng Kongreso yan. Maaga kasing inagaw ng Kongreso kahit wala pang resulta. 'Di ba? Partial pa lang. Trabaho ng COA, ginawang trabaho ng Kongreso nung investigation, 'di ba? Pinull out na agad nila yung mga document na inaudit ng kumbaga 'di ba? Hilaw pa, ampaw pa yung
yung pag-audit, hinatak na agad ng Kongreso. Yun ang naging problema dyan. Hindi ka na connected sa ICPAW, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan Hindi sa mo. walang Hindi naman pakialam. po sa wala akong pakialam. Oo, malinaw na malinaw, di ba? Hindi naman sa walang pakialam. Wala siyang jurisdiction doon sa mga pinagsasabi nyo kayong dalawang tulpo. Sa mga tanong ninyo. Di ba? Pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po. Tama, oh. Ayun. So, Tama. ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito. Hindi sa walang alam at hindi yung sa hindi alam. Talagang hindi, kumbaga, yun mga hindi nakarapatan. Hindi niya na, wala na siyang, wala na siyang karapatan dyan na malaman pa yan. Wala siyang jurisdiction nga sa bagay na yan. Yes po, Your Honor. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Next would be, Ayan, yung pangalawang tulpo, nagkalat din. Di ba? unless a question is thrown at you by a Senator Judge, that you can relax. It goes for both parties. Bumilis If yung you're- ano. Next in the plate, Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming Yan, salamat si Senador po, Robin Padilla po. Ginoong Ang tagapamahalan magtatanong. po. Meron lang po ako mga tanong. Maisilang po May ito. Saan po ano kayo eh, pinanganak? di ba? May patama yung mga tanong dito ni Senador Robin Padilla. Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then sa Ilano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, Sir. Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa farm? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa farm? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi po matandaan? Hindi Maubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur? Sa Norte? Hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok. saan po, Your Honor. Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Hindi. Nabalitaan niyo po ba? Ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. balitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala Ayan, 'di ba? Iyan yung patama ni Senador Robin Padilla na kung gaano nakatalamak yung mga terrorism dito sa bansa natin. Na yan naman ay dapat pondohan, dapat kailangan at necessary o needed na kailangan pondohan laban sa mga yan. 'Di ba? Anong dapat yan? Intelligence fund. Maliwanag na maliwanag po. No? Confidential. Intelligence fund. Di ba? Dahil doon tayo, kumbaga, maliwanag naman, di ba? Yung patama ni Senador Robin Padilla. Tungkol dyan. po akong threshold, Your Honor, to determine. Wala po. Pero kayo po ang humahawak. Ito no, na hindi dapat hinaharang at ino-audit. O kung dapat kung may resibo man, okay na. Okay na yun. Kumbaga, pasado na sa audit. Yun lang. Investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation ako. Tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng EOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko, parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung EOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yung conclusion. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasi yung provision as to the joint circular as to tinatawag ng prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Hindi po kasi we require... So, hindi po final. Based So, on the EOM konti lang po oras ko, hindi po final. Sa EOM po, yung EOM po hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba yung naniniwala na ang mga confidential agent
eh dapat magpakilala. Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan. Ang wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an Hindi. opinion, hindi po ako Hindi authorized to dapat. express that, Your Honor. Ano pong definisyon niya ng Kaya nga, confidential? agent. Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay Confidential. abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? ang classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Thank you, Senator Salamat po. Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. Soplak. Soplak kay Senador Robin Padilla. Natameme, di ba? Nagulat eh. Bakit? Ang bilis naman. Kumagay, yung mga tanong niya, napaamin eh. Di ba? You are recognized, Tanda, ma'am. sa totoo lang. Napaamin sa iba, pero hindi siya natinag sa mga tanong ng mga Malacanang senador. May proceed when you're Pero ready. may You have mali 2 siya minutes. dito. eh. Thank you very much, Presiding Judge. Kaya si Senador kanina Armin sinabi Marcos. mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance, pero andun pa rin sa ICBAO nung na-release yung notice of suspension, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, nasabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR? Ano pong notice yung tinutukoy niyo po, Your Honor? Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung debt, peke, falsifikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor. Sinabi ba doon na falsifikado yung debt at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga? Wala pong ganong findings, Your Honor. Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba? Since what it is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings po. Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Oo. Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence Oo. fund. Kaya, Ano na, kumbaga, yung mga alias na yan, talagang allowed, kumbaga, pinapayagan. Sa mga tweet, talagang pinapayagan. Di ba? Hindi lang naman ang Vice President ang gumawa niya. Lahat ng agency may mga alias din yan. sa pagtanong ko, doon sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Hindi po ba? I-clarify ko lang po, kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters. Ganun nga, talaga Ganun? naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi Hindi pa final yun kasi wala pa nga sa final. Supreme Court. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point are these final. I-clarify ko lang po, yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So, kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik agad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po na na-stay yung obligation to Naintindihan restitute. natin yon, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po under the joint circular. Ano pa may presumption? Hindi nga ginamit eh. Kulang, ang hirap dito sa witness na to, puro mga speculation lang dating eh, di ba? Na nanguhula lang dating niya eh.
Hindi niya pa nga sigurado. Hindi niya pa, wala siyang, isa rin tong wala rin, nawawalan din ng knowledge na witness na to. Di ba? Created by yun. Kindly wrap up. That is a Senator presumption Judge po. Marcos. Hindi po kailangan directly sabihin kasi Hindi dapat presumption. nagkaroon po ng presumption. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a Oo, prima facie diba? evidence na May final ka na agad, may decision ka na nga agad. Hindi mo pa napatunayan kung ninakaw nga. nagamit po Loko, siya no? for personal use for Grabe benefit yung under the joint witness. circular. Kaya nga. Kindly wrap up, Senator Judge Marcos. Yes, You're available I round am two. done, but I have questions kung may second round. There will be a round two. And interjections when he's ready. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Attorney Wamil. Good morning po, Your Honor. Kindly refresh my memory, no? Kasi ang pagkaalam ko, Yan, dito, no, sa si paggamit ng Jackson. intelligence sa confidential fund, hindi lamang sa pinapayagan o hindi pinagbabawal ang paggamit ng alias, kundi necessity for Narinig mo kanina, okay lang na gumamit ng alias, di ba? Lahat ng mga agency. Pinapayagan ng gobyerno, di ba? practical reasons, di ba? Yes po, Your Honor. And idadivert lang yung Ito yung kontrapelo. Isa rin to sa kontrapelo ng mga sinauna ng sinabi ng witness. Ngayon, ang nagiging problema dito, sila na yung nagkokontrapelo at parang pinababawi na nila yung sasabihin nung nauna ng mga witness. Isa rin to si Lacson. Grabe. totoong tao nasa likod ng mga alias kapag declassified na o tapos na yung tinatawag na confidential or intelligence operations. Tama, di ba? Yes po, Your Honor. So ang tanong ko, wala ba kayong efforts na alamin kung sino yung mga nasa likod ng mga aliases na Sino ba namang tao ang papayag na mabulgar yung pangalan niya dyan, di ba? Kaya nga sa confidential intelligence, di ba? Talagang gusto lang talaga ni Senador Lacson na gawain niya na talaga. Kahit mali-mali na. Pinagsisiksikan niya pa. Di ba? Sinabi na nga ng witness na hindi nila angkop o hindi nila sakop yung tinatanong ninyo. Dahil sa trabaho nila. Sa uri ng trabaho nila. Hindi na nila sakop yung alias na yan. Ang gusto lang nilang sakupin, yung resibo, kung saan nagamit at kung tama ba'y nagamit. Di ba? sinabit sa inyo? Since document-based lang po kami, Your Honor, hindi na po. Wala po kami. Yan ang susunod yung tanong. Na bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman Hindi kung bitin. legitimate yung Hindi bitin, hindi siya bitin. Di ba? Nasa tamang landas naman yung pag-audit nila eh. Di ba? Bakit mo sasaliksik ang alias? Nasa tamang gastos naman, di ba? Hindi naman pumunta sa bulsa. Nagastos naman ng tamang-tama at napunta sa mga iba-ibang pangangailangan, di ba? Na may resibo naman, di ba? paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman kung legitimate yung pumirma doon sa acknowledgement receipts kung hindi nyo inaalam kung meron bang totoong tao na nasa likod noong mga aliases na yon. Hindi nga Since what nila we do angkop yun. po in Hindi na kasama at hindi na sakop ng trabaho nila yan. Ilang ulit na sinasabi ng witness yan, di ba? At ilang ulit na lang pinagsasabi nito ni Lacson. Yung sinabi yung mga tanong ni Erwin Tulfo, Davendalo at si Rapi Tulfo in action. Action ng mga kabit, di ba? Ito naman si Lacson. Nagkakapare-parehas lang. Paikot-ikot lang. At paikot-ikot na nililin lang ang mga tao sa mga nanonood ng Senado niya. Opo, is compliance audit lang po, Your Honor. So kung ano lang po talaga yung provisions na nasasaad dun sa joint circular, yun lang po talaga yung ginagawa namin. Tama. Your Honor. Di ba? Tama. Malinaw na malinaw. Lacson. That brings me to my next point. Baka pwedeng i-recommenda mo na i-amend nyo yung inyong JMC. Grabe, no? Kailan pa ma-amend yan? Mamadaliin na naman para bumaliktad yung COA.
para yung susunod na kuha, iba na yung sasabihin. Talagang gusto na mabilisan ng dating eh, di ba? Paspasan ang ginagawa ni Lacson eh. Nasa kasagsagan kayo ng impeachment, babaguhin mo agad yung rules, di ba? Tapos paamiendahan agad. Sabihin mo modified yung rules niyan na tungkol sa mga alias na mga tao. Kumbaga kung sino yung taong yun at kung sino si Mary Grace Piatos, amienda mo agad. Kasi parang bitin, no? In fairness to the concerned Bitin. offices or persons na ino-audit, dapat kumpleto yung due process, di ba? Yes, Nako, yan po no. At yan po no, napanood po natin ang balitaktakan at mga senador na nagtanong sa mga witness, sa witness, di ba? Mga senador na ampaw, mga senador na walang legal na background, na mga senador na nagkalat, siyempre, nakita natin kung sino-sino yung mga senador na nagkakalat dyan sa impeachment trial. Kaya yan po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.